Paulo TV. Pangatlong beses na itong nagtanong ang lalaki, at tulad ng una at ikalawang pagtatangka, sumagot ako ng hindi. Nanlilisik ang mga mata ko, sa hindi makapaniwala at saya, habang nakatingin sa kanya. Kamukha ko ba talaga yung taong tinutukoy niya? Marahil ay mayroon tayong ilang pagkakatulad, ngunit ang pagkakaroon ng parehong mga features ng mukha ay masyadong imposible. Kahit na ang mga taong may kaugnayan sa dugo ay hindi pareho ang hitsura. How much more kung hindi naman sila magkarelasyon? Kung totoo ang sinasabi niya, na mahirap paniwalaan, kung gayon isa sa 1,000,000 pangyayari iyon. Ngayon ay naiintriga ako nang makita ang taong kausap niya. Napakunot ang kilay ng lalaki sa pagkataranta. Hindi siya natuwa, gaya ko. Sineseryoso niya ang bagay na ito. Naghanap ako ng bakas ng katatawanan sa mukha niya pero wala. Ipinaliwanag ng lalaki na ang Gonzales ang pinakamayamang angkan sa bansang Cordova. Nagmamay-ari sila ng chain ng mga hotel dito at sa buong bansa. Nagmamay-ari din sila ng mga resort, mall, at chain of restaurants. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya matapos ang sandaling katahimikan. Hindi umaalis sa mukha ko ang pagdududa niyang titig. Oo naman, wala akong mapapala sa pagsisinungaling. Sabi ko sa kanya habang patuloy siyang nakatingin sa akin na parang sinusuri ang features ko. Epic ang itsura ng pagkataranta na nakaplaster sa kanyang mukha. Kung hindi lang ganito kaseryoso ang sitwasyon, I swear gumulong-gulong na ako sa kakatawa ngayon. Seryoso, hindi ko mapigilan ang saya sa loob. Kumikislap ang mga mata ko habang pinipigilan ang malutong na tawa mula sa aking bibig. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko, para pakalmahin ang sarili ko bago ako sumagot. I swear, nagsasabi ako ng totoo. Sa pagkakataong ito ay itinaas ko ang aking mga daliri bilang panunumpa. Parang pumayag siya pero hindi naman buo. Maaaring hindi niya ito sabihin, ngunit halos mahahalata sa hangin ang kanyang pagdududa. Sa kabila ng aking pagsisikap, hindi siya kumbinsido na nagsasabi ako ng totoo. 15 taong gulang ako nang makita ko si Clarissa Gonzales, iyon ang una at huli, siya ay nasa kalagitnaan ng 40 noong panahong iyon. Nagkibit balikat siya habang nagpatuloy. Siya ay isang makapigil hiningang kagandahan na may mga malaanghel na katangian. Siya ay minsang naging pride ng bansang ito sa mga beauty pageant noong mas bata pa siya. Sumibol ang pagmamahal sa gilid ng kanyang mga mata nang maalala ang alaala. Sa kabila ng hindi ko alam kung bakit niya iyon ipinapaliwanag sa akin, ngumiti ako at patuloy na nakikinig sa kanyang mga nakakatawang kwento. Naiintriga ka siguro kung bakit ko sinasabi sa iyo ang tungkol sa kanya. Binigyan niya ako ng mabilis na tingin bago itinuon ang atensyon niya sa diretsyong atensyon. The reason is you look so much like her. Akala ko siya ang lola mo. No, hindi kami magkamag-anak, sagot ko na nakatingin na ngayon sa harapan, na pinapanood ang isang asul na kotse na nag-overtake sa truck. Hindi pa kami nagkikita kahit isang beses, dagdag ko. Kung sinuswerte ako, malapit ko na siyang makilala. Tahimik kong naisip sa sarili ko. Naputol ang pag-uusap nang makita ang dambuhalang, Regal Mansion ng Gonzales. Kinuha ko ang isang malalim at panay ang paghinga nang biglang tumibok ang puso ko na parang baliw. Naalala ng utak ko kung bakit ako napunta dito. Habang nakabuka ang bibig ko, buong paghanga kong pinagmamasdan ng marangyang mansyon. Ang mga Gonzales ay talagang hindi ordinaryong tao, kabilang sila sa mga elites, ang napakayaman, na kayang gawin ang lahat ng gusto nila, at kasama na rito ang walang awang pagkuha ng mga lupain at pagpapabaya sa mga mahihirap na residente na mag-isa. Ang huling pag-iisip ay nawala ang paghangang naramdaman ko sa marangyang harapan ng bahay. Nalilikot ako sa aking upuan, ang aking mga daliri sa kawalan ng pag-iisip ay nagsimulang paamuin ang aking buhok, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsuklay nito gamit ang aking mga daliri habang papalapit ang truck sa mansion. Walang babalikan, sabi ko sa sarili ko. Hindi pinapansin ang kaduwagan na kumagat sa aking reserba. Ginagawa ko ito para tulungan ang pamilyang nag-aalaga sa akin, at itinuring akong sarili nila pagkatapos kung mawala ang aking alaala. Huminto ang sasakyan sa harap ng mga bakal na pintuan. Lalong tumindi ang pag-usbong ng mga paru-paro sa loob ng tiyan ko. Thank you for the ride, sir. Sana, magkita pa tayo. Iyon lang kung makakalabas ako ng buhay. Idinagdag ko sa loob at pinalayas ang pag-iisip ng mabilis na dumating ito. Very much welcome. Please take care, sabi niya at bumaba ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Mabait naman ang lalaki para tulungan ako sa gate kung saan nakabantay ang isang guard. Ang matatalas at mapangahas na mata ng gwardya ay nagpapaalala sa akin kay Cerberus, ang asong may 3 ulo na nagbabantay sa mga tarangkahan patungo sa underworld. Good luck, sabi nung lalaki at binigyan ko siya ng thankful smile bago siya umalis.
Buhay na bumuhay ang truck at mabilis na tumakas. Wala nang makita ang sasakyan ngunit nakatayo pa rin ako doon, nag-iisip kung ano ang susunod kong gagawin. Tumingin ako sa langit at humingi ng tulong sa Diyos. Nang matapos ako sa aking mabilis na pagdarasal ay umikot ako sa gwardya para lamang mahuli siyang matamang nakatingin sa akin na parabang nahihiwagaan at nahihipnotismo sa aking kagandahan. Hello, nawala siya sa ulirat at naging matino ang kanyang ekspresyon. Magandang hapon po ma'am, paano po kita matutulungan? Nagtataka ang mga mata ko, sa mga kotseng maayos na nakaparada sa labas ng gate matapos mapansin na napakarami nila. Mukhang maraming bisita ang pamilya ngayon. Iniisip ko kung napunta ako dito sa maling oras ng araw. Tila isang okasyon ng pamilya ang nagaganap. Sana, wala akong may istorbo pagkatapos kong pumunta dito. I want to see Mr. Gonzales please. Sagot ko sa pinakapormal na tono na kaya kong sabihin. Nanlamig ang mga daliri ko at nilamon ng butterflies ang tiyan ko, pero ginawa ko ang lahat para hindi sila pansinin. Sana, hindi niya mapansin na uninvited guest ako. Maaari ko bang makuha ang iyong invitation card, ma'am? Magalang niyang tanong. Invitation. Nauutal ako, nanlaki ang mga mata sa gulat. Yes, ma'am. Invitation to the party. Geez, anong gagawin ko? Napaisip ako habang humihinga ng malalim. Never sumagi sa isip ko kailangan ng isa hanggang sa sinabi sa akin ng guard. Ang private investigator ay nakatayo sa gitna ng conference room, hawak ang isang envelope sa paligid ng nanginginig na mga daliri niya. Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang mga templo sa kabila ng malamig na temperatura sa loob ng silid. Hinarap niya ang kanyang mga kliyente sa isang huwad na katapangan na nagtrabaho ng maayos sa iba pa niyang mga kliyente, ngunit hindi sa mga marangal na lalaki na nakaupo sa komportableng leather chair na nakapalibot sa mahabang mesa. Ang pagpupulong na akala niya ay magiging simple, naging isang pagbitay sa kanya. Dumiretso siya sa yungib ng mga leon. Iniisip niya kung makakalabas pa ba siya ng buhay nang hindi nawala ng isa o dalawang paa kapag nabalitaan niya na ang babaeng matagal na nilang hinahanap ay nawala ng walang bakas. Siyam na pares ng matatalas na mata ng lawin ang tumusok sa kanyang balat, halos hiwain siya. Kung nakakamatay lang ang tingin, dapat ay sinunog na ng matalas niyang mga mata ang kanyang laman at naging abo. Kung ang bayad sa kanya ay hindi gaanong katakataka, halos 3 beses kaysa sa pinagsama-samang bayad na makukuha niya mula sa 3 magkahiwalay na kliyente, sumusumpa siya, hinding-hindi siya tutuntong sa loob ng Gonzales Mansion. Ang tunog ng pangalan ni Gonzales ay sapat na para umiling ang isang tao na parang dahon. At ngayong kaharap na niya ang angkan na kilalang kilala sa kanilang kayamanan at kapangyarihan, ay nagpatunay lamang sa kanya na ang lahat ay may dahilan upang manginig sa takot sa kanilang mga titig. Nag-clear throat siya. Matapos masilayan ang matinding pagkainip na makikita sa mga mukha ng mga lalaki, sigurado siyang papatayin siya kaagad ng mga ito, nang walang pag-iisip kung hihintayin niya ang mga ito. Regarding my latest progress, I have both good news and bad news, he said finally, malakas na ang boses niya para marinig ng mga kliyente niya. Drop the crap, Miller. Just tell the goddamn news before my impatience propels me to kill you. Ang panganay na anak na si Ethan Gonzales ay marahas na nagsalita, ang mga mata ay nakatagilid sa sulok, ang mga daliri ay biglang nagdadrum laban sa marble table. Ang nakamamatay na liwanag na iyon na nagmumula sa kanya ay sapat na para matens siya sa alarma. Ipinakita ni Ethan kung gaano siya kahanda na pigain ang kanyang leeg kung papayagan siya ng Gonzales Patriarch na gawin ang gawa. Siya ngayon ay napuno ng isang pakiramdam ng foreboding. Hindi siya dapat pumunta dito. Sinabi niya sa kanyang sarili, at gayon pa man ay hindi siya maaaring tumakas sa kanyang responsibilidad. Bukod pa riyan, naghihintay sa kanya ang kanyang sweldo. Hindi niya maalis ang pera mula sa kanyang hawak dahil lang sa natatakot siyang harapin ang galit ng mga Gonzales. Ang lohikal na pangangatwiran ay nagsabi sa kanya kung ang pera ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya, kapag siya ay naging isang maputla at malamig na bangkay bago niya ito makuha. Ngunit narito na siya, sapat na iyon ang nagpapuri sa kanyang katapangan, kahit alam nilang hinding-hindi nila magugustuhan ang report na iaanunsyo niya at least pumunta siya rito at ginawa ang kanyang responsibilidad. Si Alexander Gonzales, ang master of the house ay tahimik na nagmumuni-muni sa kanyang mga iniisip, habang nakadakip ang kanyang mga kamay magkasama sa konsentrasyon. Sa kanyang kanan, isang gintong singsing na pinakintab hanggang sa ganap na pinalamutian ang kanyang gitnang daliri. Ang bato ay nakaukit na may family crest na kumikinang ng maganda laban sa maliwanag na chandelier na nakasabit sa kisame, at iyon nga na nakakagambala sa konsentrasyon ng investigador. Sa tuwing titingnan niya ang lahat ay iniisip niya kung gaano ito kamahal na maaaring at na maaari siyang bumili ng yate gamit ang perang iyon. Ituloy mo, Miller. Si Alexander Gonzales, ang taong kakaunting salita ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Siya ang lalaking hindi maglalakas loob na guluhin. Ayaw din naman siyang guluhin ng investigador, parang masunuring tuta, nagpatuloy siya matapos tumahimik.
Nahanap ko si Adele Castillo, ang iyong ex-fiancé, ngunit lumabas na siya ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa malalang sakit. Ang kanyang asawa ay namatay din 1 taon na ang nakakaraan. Siya ay may isang anak na babae, isang solong anak, at siya ay 23 taong gulang. Now, the same age with your daughter if she happened to be alive. Pictures. May pictures ka ba ng anak niya? Gusto kong kumpirmahin kung panganay ko na siya. Umalangaw-ngaw ang boses ng Gonzales patriarch sa loob ng conference room. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon, ang kanyang kamao ay nakahampas ng malakas sa mesa. Kinapa niya ang brown envelope at kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga bagong likhang litrato. Ang mga larawan ay malinaw na kopya ng mga stolen shot, lahat ay mula sa iisang babae na may kamanghamanghang jet black na buhok at isang pares ng magagandang mata, na kayang bihagan ang isang lalaki sa kagandahan nito. Ibinigay niya ang imahe kay Caleb Gonzales dahil siya ang pinakamalapit na tao sa kanya, at inihatid niya ang mga larawan sa kanyang ama na nagpipigil ng hininga sa suspense. Ang pribadong investigador ay nanunood sa pag-asa habang si Alexander Gonzales ay kumukuha ng mga larawan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito na nakaupo sa tapat ng mahabang mesa ay naging ama ng 9 na anak at nanatili pa rin ang kanyang kabataan sa kabila ng mga taon. Malayo ang tingin niya sa isang lalaking nasa mid-40s. Maging ang kanyang mga anak ay kamukha ng kanyang mga nakababatang kapatid. Siya ay dapat na walang kamatayan, medyo mapait na naisip niya. Kung iyon ang babaeng hinahanap nila, tapos na ang kanilang paghahanap. Ang babae ay misteryosong naglaho sa sikat ng araw. Wala siyang mahanap na anumang personal na impormasyon na makapagbibigay sa kanya ng pangunguna. Huminto pa ang mga pulis sa paghahanap at inakala na patay na siya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Ang Gonzales patriarch ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan, inilagay ang mga larawan sa mesa ng maingat na parang mga marupok na bubog. Ang kanyang karaniwang pahilig na mga mata ay nakakagulat na banayad. Nawala ang masungit na tingin, napalitan na ito ng sobrang lambing. Wala pang nakakita sa lalaking ito na ganito ka-emosyonal. Ang pangalan niya ay Monica Castillo. Nagtatrabaho siya bilang isang housekeeping staff sa isang business hotel. She was both beautiful and intelligent, have a bright future ahead of her. Siya ay inalok ng iba't ibang mga scholarship mula sa malalaking university, ngunit hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pinilit ang sarili na magtrabaho sa murang edad para matulungan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya ay kasal sa isang lalaki sa loob ng 5 taon, but later got a divorce. I want to see my daughter as soon as possible. I will pay twice your fee. Just bring her here. Siya ay desperado, at ang kanyang tono ay halos naiinip na. Natatakot ako na magiging imposible, Mr. Alexander Gonzales. Mahinang sabi ng private investigator. Anong ibig mong sabihin? Malakas na tumama ang kamao niya sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabantang madilim sa galit. Iyan ang bad news na nais kong sabihin sa iyo. Monica Castillo, patay na siya. Alexander Gonzales, isang makapangyarihang pangalan na maaaring maging sanhi ng panginginig ng mga kaaway sa takot, at maaaring magbigay sa kanila ng kanilang pinakamasamang bangungot. Siya ay isang matigas na tao, isang kasuklam-suklam na kaaway sa mundo ng negosyo. Siya ay kinatatakutan at iginagalang ng kapwa niya mga kasamahan at mga kasosyo sa negosyo, at ni minsan ay hindi siya nagpakita ng kahinaan, maliban sa ngayon. Namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Lumapit ang private investigator sa pinto, isang malawak na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha matapos matanggap ang kanyang bayad, fat cold cash na nakapaloob sa isang brown na envelope. Ang kanyang kliyente ay sapat na bukas palad upang bigyan siya ng napakalaking halaga ng bonus, isang regalo sa pamamaalam. Kaya na niya ngayon ang isang marangyang bakasyon na taimtim niyang ninanais na magkaroon ng maraming taon. Sa wakas ay nagpasya siya, habang isinara niya ang pinto, na maglakbay siya sa Hawaii. Kanina pa nawala ang investigador, ngunit nakaupo pa rin si Alexander Gonzales sa komportableng leather chair na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Laking gulat pa rin niya sa pagkamatay ng kanyang anak, hanggang ngayon ay nakatulala pa rin siya. Naluluha, masakit na pinagmasdan ng kanyang tingin ang nakamamanghang babae sa mga litrato. Habang ginagawa niya iyon, hindi maipaliwanag na sakit ang pumipiga sa kanyang puso. His sweet Monica, ang kanyang panganay na anak. Ang anak na babae na matagal na niyang inaasam na yakapin sa kanyang mga braso ay natagpuan na rin, ngunit huli na ang lahat. Patay na siya. Ang kanyang katawan ay marahil 6 na talampakan sa ibaba ng lupa sa ibang lugar. Ang kanyang mga anak, 8 sa kanila, ay nakaupo sa katahimikan, lihim na nagbabahagi ng kanyang kalungkutan. Walang nagsalita dahil alam nilang walang kahit anong salita could is their father's loss. Napabuntong hininga siya, nanlilisik ang mga mata niya sa babaeng may mala angel na features na diretsyong nakatingin sa kanya. Siya ay nagtataglay ng isang matamis at banayad na ngiti na humahatak sa kanyang puso.
Siya rin ang may pinakakahanga-hangang mga mata na nakita niya kailanman, ang kaliwa ay isang kaakit-akit na kayumangging hazel, habang ang kanan ay isang shade ng nakapagpapasiglang berde, isang nakamamanghang combination. Namana niya ang parehong pambihirang kondisyon ng mata na mayroon si Melissa Gonzalez, ang kanyang lola. Walang duda na ang babaeng ito ay anak niya. Si Monica Castillo, ang napakagandang babae na kanyang tinitingnan, ay isang perpektong replika ng kanyang ina noong ito ay kabataan pa. Ang halatang katotohanan ay makikita sa kanyang mukha, siya ay walang duda na isang Gonzalez. Ang kanyang kumikinang na itim na buhok ay bumababa sa kanyang likod na parang talon sa larawan habang nakatitig sa kamera sa kanyang nakakatunaw na ngiti. How he wished that he'd there when the picture was taken. Naghintay siya ng 23 taon, masyadong mahaba para maghintay sa taong hindi niya sigurado kung isinilang man lang, pero siya ay hindi nawala ng pag-asa sa lahat ng mga taon na ito. Siya ay may ganitong malakas na pakiramdam, sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsasabi sa kanya ang kanyang anak na babae ay buhay. Ngunit hindi niya naisip na ang kanyang anak na babae ay mamamatay kapag sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ito. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Napaangat ang ulo ng mga lalaki nang bumukas ito, at isang babaeng nakasuot ng itim at puting uniforme ang pumasok, na ipinaalam sa kanila na lahat ng mga bisita ay naghihintay sa loob ng Grand Hall. Si Alexander Gonzalez ay sinenyasan ang kanyang mga anak na magpatuloy, at ang mga lalaki ay umalis sa kanilang mga upuan ng walang salita, at sinunod ang utos ng kanilang ama. Nang siya ay mag-isa, maingat niyang kinuha ang mga litrato sa kanyang nanginginig na daliri, at maayos na ibinalik sa envelope. Itatago niya ang mga larawan. Iyon lang ang nakuha niya sa kanyang mahal na anak na babae. Lumingon siya sa pinto ng mabilis at mahabang hakbang, at isinara ito sa likuran niya. Ngunit sa halip na dumiretso sa Grand Hall kung saan naghihintay ang mga piling bisita, ay huminto siya sa isang silid na nadaanan niya sa pasilyo at itinulak ito. Natanaw ang silid na inayos ng maayos, na pininturahan ng eleganteng pink. Ito ang pinakamalaking kwarto sa loob ng mansyon, at para sa kanyang panganay na anak. Dati itong nursery room 23 taon na ang nakalilipas, ngunit dahan-dahan itong ginawang silid ng babae habang umuusad ang paghahanap niya sa nawawala niyang anak. Isang mini chandelier ang nakasabit sa kisame, na nagbibigay sa silid ng isang queenly ambience. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang magarbong, canopied na kama na may matching color sa dingding. Sa tabi ng kama, may kahoy na night table na may lampshade sa itaas. Sa kaliwang bahagi ng kama, malapit sa floral sofa set, mayroong isang floor-to-ceiling shelf, na puno ito ng lahat ng iba't ibang mga box collector's item, limited edition, New York best-selling, na inaakala niyang magugustuhan ng kanyang anak. Hindi pa natapos si Alexander Gonzalez sa pag-scan sa kahabaan ng maluwag na silid nang kumalat ang luha sa kanyang pisngi. Nagtaas siya ng kamay para punasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Ang sakit ay sumikip sa kanyang dibdib. Masyadong mabigat, kaya't isinara niya ang pinto ng silid bago siya nagsimulang umiyak. Hindi na siya masisira ngayon, marami siyang bisitang haharapin, hindi niya kayang salubungin ang mga ito na namumula ang mga mata sa pag-iyak. Happy birthday mama! Bati niya habang binubuksan ang pinto ng kwarto niya at nakita siyang nakaupo sa harap ng dresser na pinapaamo ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa ulo niya. Pinunit ni Clarissa Gonzalez ang kanyang tingin mula sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita siya. Salamat, anak ko, tugon niya at ibinalik ang ulo sa salamin para tapusin ang gawain. Kapag siya ay natapos na ang kanyang maayos na buhok ay pinakintab sa pagiging perpekto. May nakapatong na box sa taas ng vanity table niya at maingat niyang binuksan, tumambad ang isang choker na pinalamutian ng elegante na may mga red velvet stones. Napakaganda nitong kumikinang sa liwanag ng chandelier. Ang choker ay isang pamana ng pamilya. Ipinasa ito sa panganay na anak na babae sa pamilya. Dapat ay pagmamayari na ito ni Monica, ngunit dahil wala na siya, mananatili si Clarissa bilang may-ari. Hayaan mo akong tulungan ka. Nag-alok siya at kinuha ang choker mula sa kanyang mga daliri at inilagay ito sa kanyang leeg bilang pandagdag sa kanyang pulang-pula na gown. Kumusta ang meeting anak? Tanong niya pagkatapos niyang ikabit ang lock ng choker. Alam ni Alexander na malamang magtatanong ang kanyang ina, ngunit hindi sumagi sa isip niya na magiging ganoon kaaga. Nakatayo pa rin siya, ang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa habang pinag-iisipan ang mga salita. Nahanap namin siya mama, pero patay na siya. Itinago niya ang mga huling salita sa katahimikan. Hindi niya masabi sa kanya ngayon na patay na ang kanyang apo. Hindi sa kanyang kaarawan. Ayokong masira ang araw na ito para sa kanya. Ngumiti si Clarissa sa matamis at malawak na ngiti na nagniningning sa buhay. Lumiwanag ang mukha nito na nagbigay sa kanya ng isang youthful look. Siya ay hindi nakita na sa mga taon, ngayon ang unang pagkakataon na nakita niya itong muli. Nasasaktan ang puso niya nang malaman niyang hindi niya ito sinabi sa kanya ang buong katotohanan dahil tiyak na madudurog ang kanyang puso. Pwede ko bang makita ang mga pictures niya?
Nanlaki ang mga mata niya sa excitement at hindi siya nito kayang bitiwan. Inilabas niya ang brown envelope mula sa kanyang bulsa, at pinayagan siyang tingnan ang mga larawan. Ang kislap ng pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito ay lalong kumikinang habang tinitingnan niya ang bawat litrato. Siya bilang return ay halos mabulunan ng luha habang patuloy na kinakain siya ng guilt sa loob. Dapat ay sinabi na niya rito ang totoo, ngunit hindi niya ito hinayaang magluksa sa kanyang kaarawan. Kamukhang kamukha niya ako. Bulalas niya na nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na ako pumayag. Aniya, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi, ngunit bahagya itong umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ang apo ko. Tumayo siya sa kinauupuan niya at tinitigan siya, nagmamakaawa ang mga mata. Pakiusap, dalhin mo siya sa akin. Malapit mo na siyang makita. Nagsinungaling siya, pinipigilan ang pagpatak ng mga luha, at hinawakan ang kamay nito sa sarili niyang kamay. Ipapangako mo ba yan sa akin? Gusto kong makita ang apo ko, bago ako mamatay. Ang kanyang boses ay mahina ngunit desperado. Ang kanyang baba ay mabangis na tumagilid pasulong na parang hindi siya kukuha ng no, para sa isang sagot. Bumuntong hininga siya bilang pagbibitiw. Napagtanto niya kung saan nanggaling ang matigas niyang ugali. Nagmana siya sa kanyang ina. Sa wakas ay pumayag din siya at tumango. Bumulong siya ng pasasalamat at binigyan siya ng ngiti na nagpaliwanag sa buong silid. Baba tayo mama, hinihintay ka na ng mga bisita. Pumayag naman siya, at ikinabit ang mga daliri niyang may guwantes sa braso nito. Si Clarissa Gonzalez, ang birthday celebrant ay bumaba sa engranding hagdanan na may isang kabataang kinang sa kanyang mukha, at isang ngiti na sapat upang mabihag ang kanyang mga bisita. Bawat hakbang niya, ang laylayan ng kanyang beaded crimson ay sumasabay sa ritmo ng kanyang mga galaw. Sa tabi niya ay nakatayo si Alexander Gonzalez, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na nakasuot ng itim na tuxedo na nagpapalabas ng nangingibabaw na aura na kumalat sa buong silid. Ang Grand Hall ay sumabog sa isang buong palakpakan habang siya ay bumaba sa ibaba sa isang epitome ng kakisigan. Umawit ang lahat ng happy birthday to you. Nang huminto ang pag-awit at narating niya ang ibaba ng hagdan ay nagtipon sa paligid niya ang apo ni Clarissa, ang panganay, si Ethan ay may hawak na cake. Mag-wish ka lola. Ngumiti si Clarissa Gonzalez at pumikit. Isa lang ang madamdaming hiling niya sa kanyang kaarawan. Ang makita ang kanyang granddaughter. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.